Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Zitzelo Niña A. de la Peña. Ako po ang tagapagkulat ng ika-6 na kabanata sa El Filibusterismo. Ito po ang nilalaman sa presentasyong aking iuulat. Mga tauhan, talasalitaan, buod, implikasyon at aral at mga katanungan. Bago muna natin simulan ang lahat, nais ko munang ipabatid sa inyo kung ano ang ating mga layunin. Sa kabanatang ito, makikilala natin ng lubos kung sino si Basilio at ang mga pagsubok na dinaanan niya sa kaniyang buhay. Makikita natin kung paano niya hinarap ang mga hamon at kung paano siya lumaban para sa kaniyang mga pangarap. Makikilala rin natin ang mga tauhan at pangyayari na nagbibigay kulay ng kabuluhan. Mga tauhan. Ang sumusunod ay ang pangunahing tauhan sa El Filibusterismo, ika-6 na kabanata. Si Basilio. Si Basilio ang anak ni Sisa at nakakatandang kapatid ni Crispin sa nobeleng Nolemitangere. Pagkamatay ng kanyang ina at kapatid, inampon si Basilio ni Kapitan Tiago. Pinag-aral si Basilio at nagtagumpay sa pag-aaral ng medisina sa San Juan de Letran, na siyang kanyang pangarap. At ito naman si Simon. Si Simon sa El Filibusterismo ay siyang si Crisostomo Ibarra sa Nolemitangere. Siya ay naging isang mayamang mag-aalahas sa El Filibusterismo dahil sa kanyang hangaring itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ito naman ang mga tauhan na naibanggit sa kabanata. Una, si Kapitan Tiago. Pangalawa, si Tia Isabel. Pangatlo, si Maria Clara. At si Huli. Talasalitaan. Atin munang alamin ang mga mahihirap na mga salita upang mas maunawaan natin ang buod. Marami tayong mga salitang matutuklasan sa kabanatang ito, kagaya ng batingaw ay ang kampana, pang-aalipusta naman ay ang pang-iinsulto, panglalait, pang-aapi o panghahamak sa isang tao. Ang palikwad-likwad naman ay hindi matuwid o paikot-ikot ang paglalakad. Sobresaliente, sa wikang Ingles ay nangangahulugang outstanding. Alila, ang ibig sabihin nito ay utusan, tagapag-aalaga, katulong o alipin. Umanib, ang ibig sabihin nito ay kumampi sa isang grupo. Bachelier, sa wikang Ingles ay nangangahulugan na bachelor. Hulugan, payak, simple, plain o basic. Atin ang pagsimulan sa pagbasa ang buod, ika-6 na kabanata. Si Basilio. Si Basilio ay ginising ng tunog ng batingaw para sa Misa de Gallo. Tinungo niya ng palihim ang gubat kung saan nakalibing ang kanyang ina. Ang lugar na ito ay noon ay pag-aari ng mga Ibarra, ngunit ngayon ay pagmamay-ari na ni Kapitan Tiago, matapos bilhin ng pamahalaan ang mga ari-arian ng pamilyang iyon. Nang magdaan ng kalahating oras, siya ay naglakad-lakad ng palikwad-likwad bago makarating sa batisan. Natatagpuan ang puntod ng kanyang ina sa paanan ng puno ng balete. Sa pag-alala sa mga hirap na pinagdaanan noong nakaraan, naaalala ni Basilio ang mga pangyayari. Kasama roon, naalala rin ni Basilio ang isang lalaking duguan na kanyang natutulungan noon at binigyan siya ng kaunting salapi habang pinapayuhan na lumisan sa lugar na iyon at magsusumikap sa pag-aaral. Nang pumanaw ang kanyang ina, iniwan niya ang San Diego upang maging alila at mag-aaral sa Maynila. Bagaman ilang beses siyang nabigo. Isang di inaasahang pangyayari ang pagsalubong sa kanya kina Kapitan Tiago at Tia Isabel na sakay ng isang marangyang sasakyan sa Maynila.
Sinundan ito ni Basilio, ngunit bigla itong nawala. Si Basilio ay naghahanap sa tahanan ni Kapitan Tiago at doon niya nakita si Kapitan Tiago na mag-isa dahil kakarating lamang ni Maria Clara sa Beaterio at pinauwi si Tia Isabel sa Malabon. Naging alipin si Basilio ni Kapitan Tiago at itinuturi ang kaniyang pag-aaral sa San Juan de Letran bilang kabayaran. Sa kabila ng pag-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aaral siya ng pagkabatsilyer at pinuri ng kaniyang mga propesor. Nalalapit na ang pagtatapos ng kaniyang pag-aaral sa medisina, na magiging katapusan din ng kaniyang huling taon. Kasabay nito, plano na rin niyang ikasal kay Julie. Napapansinan siya ngayon ng mga dating hindi siya pinapansin. Naririnig na siya habang nagpapahayag ng pasasalamat sa kaniyang talumpati. Siya ang napiling umanib sa ganitong tungkulin. Handa na siya sa landas na tatahakin patungo sa mas mataas na antas ng lipunan. Ating balikan ang ating nabasa tungkol kay Basilio. Sa buod na ating nababasa, makikita natin si Basilio na may katatagan at determinasyon sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinaharap. Bilang isang karakter sa nobelang No Limitangere ni Jose Rizal, ipinapakita ni Basilio ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at pagtitiyaga sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sa bawat pagsubok na kanyang pinagdadaanan, lumalabas ang kaniyang tapang at kakayahan na harapin ang mga pagsubok ng may integridad at dignidad. Ang kanyang kwento ay patunay na sa kabila ng mga paghihirap, maaari pa rin tayong magtagumpay kung tayo ay mananatiling matatag at determinado sa ating mga adhikain. Implikasyon. Ang implikasyon o ang paghahalin tulad ng ating nabasang buod sa totoong buhay. Maraming kabataan ang hindi nakakapag-aral ng maayos dahil sa kakulangan sa pinansyal na suporta. Hindi sila nakakatanggap ng tulong sapagkat hindi pa nakikilala noon ng pamahalaan ang mga ganitong uri ng mga suliranin noong panahon ng mga Kastila. Ang uri ng paaralan na pinipili ng mga mag-aaral ay isang mahalagang salik. Bagaman may mataas na matrikula sa pribadong paaralan, ito ay karaniwang kompleto sa mga kagamitan. Sa kabilang dako, libre ang edukasyon sa mga paaralang pampubliko, ngunit dulot ng kakulangan sa guro, silid-aralan, aklat at iba pang kagamitan. Di lubos na ipapamahagi ang kinakailangang kaalaman sa mga mag-aaral. Mga aral. Ano nga ba ang natutunan nating mga aral? Isa na dito, huwag kang bibitaw sa iyong mga pangarap. Parang sa ginawa ni Basilio bilang isang bata at mayroong pangarap sa buhay. Nagtatrabaho siya sa iba't ibang tao. Nagtiis ng gutom at hirap para lamang siya ay makapag-aral kahit nawalan siya ng ina at kapatid. Hindi siya nawala ng loob, nag-aaral siya ng mabuti para makamit niya ang kanyang mga mimithi sa buhay. Huwag mong pansinin ang mga taong sinusubukan kang ibaba at para pigilan ang pag-abot ng iyong mga pangarap sa buhay. Samantalahin mo ang mga pagkakataon na merong mga taong tumutulong sa iyo upang tuparin ang iyong mga pangarap. Ikaw, anong aral ang naipulot mo sa kabanata na ating binasa? Magaling! Ngayong lubos na nating nauunawaan ang buod ng ika-6 na kabanata sa El Filibusterismo, ating subukang sagutan ang mga katanungang ito. Saan dumalaw si Basilio? Kinuha si Basilio ni Kapitan Tiago bilang isang Bakit iniwan ni Basilio ang San Diego? Ang paaralan inilipat ni Kapitan Tiago si Basilio.
At dito nagtatapos ang aking pag-uulat tungkol sa ika-6 na kabanata ng El Filibusterismo. Sana'y mayroon kayong natutunan sa aking pag-uulat. Maraming salamat